Always remember to do your own research and due diligence. It is important to invest in something that we understand and only invest what you can afford to lose since lahat ng investment may risks. So kung gusto mo lang naman sumabay, it is your own discretion. In this video, pag-uusapan natin ano ang trading in simple terms. So ayan, kasi for sure madalas yung naririnig to kung ano to, no, crypto, forex trading, at kung ano-ano pa. So explain natin paano ba kumikita to at ano ba to. So first, what is trading? Trading is the act of buying and selling of financial instruments. So buy and sell ng financial instrument, at ang example ng mga financial instruments are stocks, bonds, commodities, or currencies with the aim of making a profit. So ibig sabihin, kung nagba-buy and sell ka tapos hindi mo goal kumita, no? Hindi yan trading. Nagsasayang ka ng pera dyan. Okay, so ano yung basics niyan? So ayun, makikita nyo, basically gagawin mo lang dito ay buy low, sell high para kumita. So sabihin natin 10 pesos yung apple, binili mo, tapos binenta mo ng 20. So kumita ka ng 10 pesos with the puhunan na 10 pesos din kasi naging 20. So yan yung tinatawag natin na long position sa trading. So meron siyang counterpart which is sell high and buy low. So bibili mo ng mahal, ng mababa. So kagandahan dito sa trading, kahit pataas o pababa man yung market, kumikita ka pa rin. So ito example, 20 pesos mo siyang binenta, no? Binenta mo yung apple, 20 pesos. Tapos anong bumaba na siya, binili mo. So kumita ka ng 10 pesos. So yan yung tawag natin sa trading na short position. So ano naman yung mga trading instruments? Hindi ito yung instruments na gitara o kung ano man na. Ito, ano yung mga pwede nating gamitin or pagkakitaan dito sa trading? Ano yung mga binabay and sell natin? Number one is stock trading. So buying and selling of shares of the company. So yung mga kumpanya, sabi natin, kumpanya dito sa Pilipinas, SM, Jollibee, pwede tayong mag-trade ng stocks. Pwede rin yung mga kumpanya sa ibang bansa, like sabi natin Apple, Amazon, kung ano-ano pang mga malalaking kumpanya sa ibang bansa, Microsoft, no, puro US and the other na publicly traded. Next is forex. So ito, trading currencies from one different countries. So ibig sabihin, palitan ng pera, no? Sabihin natin, nandito sa Pilipinas, and then meron kang halimbawa 1,000, tapos magta-travel ka sa US. So, syempre, yung pera na 1,000, di mo magagamit yan sa ibang bansa o sa US. So, ang gagawin mo, pupunta ka ng money exchanger at ipapalit mo. Sabihin natin, at that time na magpapalit ka, 50 pesos ang palitan. So, ibig sabihin, yung 1,000 mo, naging 50, from 50 na palitan, naging $20. Nung pagdating mo sa ibang bansa, di ka naman gumastos. Pagbalik mo dito, siyempre, di mo na magagamit yung dollar dito sa Pilipinas eh. Ipapapalit mo pa. What if gumanda yung tumaas ang dolyar, naging 55. So, nung binenta mo, 20, naging times 55, naging 1,100. So, di ba? Imagine, nagsimula ka ng 1,000 pesos, naging 1,100 na siya. So, yun yung paano kumikita sa forex trading. And then, commodity, ayan, pwede ka mag-trade ng gold, oil, agricultural products, and cryptocurrency, yan, sikat na sikat. Bitcoin, Ethereum, XRP, at kung ano-ano pang mga cryptocurrency or mga digital asset na pwedeng i-trade. Okay, so sa marketplace, syempre, saan ba tayo nagte-trade? So, kailangan natin ng lugar or marketplace, no? Hindi talaga to literal na may location. So, yan, kung gusto mong mag-trade ng stocks, yan, punta ka sa stock exchange. Ayan, Nasdaq, NYSE, or sa PSEI. And then, sa crypto naman yan, OKX, Binance. And then, sa forex naman, forex broker, yan, marami yan. P-Markets, Light Finance, XS, at kung ano-ano pang mga broker. And then, syempre, goal mo is to make money by predicting the price movement of these financial instruments. Kasi hindi naman laging pag nagkamali ka dyan, sabi, di ba, buy low, sell high. Pagka-buy mo, bumaba. So, ibig sabihin, malulugi ka doon. So, may mga strategies tayo and analysis na ginagawa kung kailan tayo nagba-buy and sell. Kasi hindi nga, sabi natin, prediction natin, tataas siya. So, nag-buy ka. Kasi pag tumaas, ibibenta mo. Ang nangyari, nagmura. So, ibig sabihin, nalugi ka. So, may chance kasi na ganun. Kabaliktaran yung mangyari. So, that's why, hindi to basta-basta lang na easy money. So, ito, may mga strategies. Marami yan. And risk, ito na yung binanggit ko kanina. Price can go down as well as up. So, it requires knowledge and skill. So, hindi natin masabi, pwedeng tumaas, bumaba. So, parang kailangan natin dumepende doon sa mga technical and fundamental analysis na meron tayo. So, next naman, in this video, pag-uusapan natin is quantitative trading. So,